Good morning po sa lahat. Siguro po pang second time ko na to nasabi, nakwento dito pero sa my place po yun. So gusto ko lang po ulit i-share yung miracle na ginawa sa akin ni Lord. Way back 2014 po talagang napakarami ko ng pinagdaanan. So una po sa aking asawa po, dahil sa kanyang hindi magandang ginagawa, yon so na-stress ako. Lahat pinagdadasal ko na magbago siya hanggang sa ako po ay nagkasakit noong 2016. So twice po akong naoperahan. Pinutol po yung small intestine ko, mga ganyan po kahaba. So, ang nangyari po is sumakit lang yung tiyan ko nang hindi ko po alam. Sumakit lang siya nang akala ko yung normal na sakit lang. Pero yung pala po is nabubulok na pala yung small intestine ko. So, lumaki na po yung tiyan ko. Nung time po na yon, naiisip ko na, Lord, kukunin mo na ba ako? Sabi ko, naiyak ako. Sabi ko, Lord, wag muna. Kasi kailangan pa ako ng mga anak ko. Kasi nung time na po na yun, naiyak. Yung husband ko po is, naliligaw nga po siya ng landas. Ewan ko saan dumaan. Ewan ko ba. Hindi nag-waste. Tapos sabi ko, Lord, wag mo muna po akong kukunin. Kasi nung that time po, ang lilit pa ng mga anak ko. Sabi ko, pag nawala ako, paano ning mga anak ko? Tapos sabi ko po, nung naoperahan na po ako, kala ko okay na po, gagaling na ako. Tapos hindi po nila malaman kung ano yung sakit ko. Hindi po nila malaman kung saan nagmula talaga yung sakit ko. Tapos po, after po, nakalabas na ako ng hospital, after 2 weeks, binalik na naman po ako. Yung pala, may nagbara na naman po yung sa intestine ko. So, pinutol na naman ng konti, nabawasan na naman. So, sobrang konti na ng intestine ko. Buti na lang ang small intestine po natin ay mahaba. Thank you, Lord. At hindi po yung large intestine ko. So, ayun po yung nangyari na sabi ko, ito na naman, bubuksan na naman ako. Sabi po ng mama ko, ayaw niya na daw po kung buksan. Pero kasi po nung time na yun, kung saan na po kami, syempre po sa sobra po naming para lang po gumaling, yung po nag-albularyo po kami. Tapos, hindi pa po kami Christian. So, ginawa po namin ng lahat. Nung time na po na yon, sabi ko, Ma, okay lang yan, kay Lord lang tayo magtiwala. Kung ano man yung pagkakaloob niya sa akin, tatanggapin ko. Pero thank you po kay Lord. Hanggang ngayon nandito po ako. At sobrang bait niya po sa aming lahat, sa pamilya namin. Kahit na kami po ay nung time na yon ay mga pasaway niyang anak. After po noon, nung naoperahan, natapos na po ang lahat, naoperahan na po ako kasi po naubos po lahat, pati savings ko. So lahat, meron po kasi akong maliit na tindahan. So sabi ko, paano to? Talagang zero balance po ako. All time po yung isa naming motor na benta ko. Pero ang lagi ko lang pong sinasabi sa kanya, Lord, alam ko po na ang lahat ng ito ay naaayon sa plano mo. Susundin ko po lahat kung ano yung pinaplano mo sa akin. Pero napakabait talaga ng Panginoon kasi binigyan niya po ako hindi lang isang motor, 2 motor. May tricycle pa. Napakabait ng Panginoon. Sobrang blessing ang binigay niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, Lord, susunod lang ako sa gusto mo. Alam ko lahat ng ito. Binibigay mong pagsubok sa amin. Malalagpasan namin. Alam ko dahil lagi kang nandyan para sa amin. So, ayun po. Sa dami po ng mga pinagdaanan ko sa sobrang pasasalamat ko sa kanya. Kasi po nung time na po na yon naging po ako lasinggera ako Pero sabi ko, Lord, ang bait mo kahit lasinggera ako. Pinili mo pa rin ako, Lord. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko nga po nung time na yun, pati po yung sa awa po ni Lord, yung asawa ko po is nagbago na po yun. Nag-waste na siya.
kaya hindi na po siya naligaw. Ayun, sana nga po, tuloy-tuloy na. Kaya marami pa pong binigay po sa amin na miracles, Lord. Hindi lang po sa akin, sa papa ko, sa kapatid ko. Kaya po, hindi po kami bumibitaw sa Kanya. Kasi alam namin hindi niya kami bibitawan sa lahat ng pagsubok na pagdadaanan namin. Hindi niya kami pababayaan. Ayun lang po.